Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyo'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipe, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay ay lumabis. Nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa unang linggo sa panahon ng Adbyento. At ngayon din po ang unang Miyerkules ng buwan ng Disyembre, ang huling buwan sa taong 2020. Alam ko po na lahat po tayo ay excited na hindi lang sa parating na Pasko, kundi sa parating na wakas ng taon na ito dahil nga po sa tila napakaraming pagsubok, hirap, dagok na dinanas ng mga tao, hindi lang ng Pilipino, ng buong mundo sa taong ito. Na para bang sa isang maghapon na parang hindi magandang nangyayari, parang nagmamadali kang matapos na ang araw na ito. Sapagkat naniniwala tayo, di ba? Itulog mo yan. Kinabukasan, naniniwala tayong mas mabuti na, mas tama na, mas madali na ang mangyayari. Ito naman ang laging paalala sa atin.
Na hindi porket hindi na maging maganda ang araw mo ngayon, bukas ganun ulit. Hindi porket nagkamali ka ngayon, nadapa ka, natalo ka, bukas ganun ulit. Hindi. At ito nga po ang daladala ng panahon ng Adbyento. Kung sa mga nagdaang linggo, mga kapatid, bago pumasok ang panahon na ito, narinig natin, pinapaalala, lalo na po nung buwan ng Nobyembre, ang pagkatapos, ang pagwawakas ng mundo, ng buhay ng tao, may kamatayan, may hangganan. Aba, ang panahon ng Adbyento naman ay ang panahon ng pag-asa. Kaya ang mga maririnig po natin ngayon ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Sa unang pagbasa pa lamang po natin ngayon, sa aklat ni Propeta Isaías, narinig po natin kung saan sa bundok na iyon, ang tabing na nagpapadilim sa buhay ng tao ay tatanggalin. Katuparan. Sisirain ng Diyos ang kamatayan. Tatalunin niya sa bundok na iyon ang kamatayan. Magkakaroon ng mga pagkain ng masasarap na inumin para sa tao. At sabi sa huling bahagi ng unang pagbasa, makikita natin doon ang Panginoon na siyang ipinangakong magliligtas sa atin. The fulfillment of the promise. Na bilang mga Kristiyano, naniniwala po tayo na hindi kamatayan ang ating hangganan. Mayroong langit, may kaligtasan na hinahanda ang Diyos para sa atin. At sa ating ebanghelyo, makakarelate ang buong mundo dyan. Sa panahon na ito, maraming nawalan ng bahay, ng trabaho, ng mga mahal sa buhay. Sunod-sunod ba naman Ito nga lagi ko sinasabi, di ba mga kapatid? Talaga naman, sinabi ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, papasanin ang krus, humanda sa mga pagsubok, sa mga paghihirap. Yes, Lord. Alam po namin yan. Kaya lang, Lord, alam nyo bilang tao, may limitasyon ng lakas namin. May limitasyon ng kaya namin. Lalo na kasi naman, Lord, kung minsan, hindi po lamang sunod-sunod ang problema. Lord, bakit minsan sabay-sabay? Hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay. Ganun pa man mga kapatid, huwag nating kalilimutan. Araw-araw naghahanda tayo, hindi lamang po sa mga pagsubok at problema. Sabi sa panahon ng Adbyento, araw-araw maghanda rin tayo sa katuparan ng pangako ng Diyos, sa pagdating ng biyaya, sa pagdating ng pag-asa. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig po natin, una, ang maraming may sakit na lumapit sa Panginoon at lahat ng iyon ay pinagaling. Pangalawa, yung nagugutom, kung paano pinakain ni Kristo ang libo-libong tao at may mga sumobra pa. Ngunit ano ang itinuturo nito sa kanyang mga alagad? Kayo mismo ang magpapakain. Kayo mismo ang magbibigay ng pagkain sa kanila. Kayo mismo. Kaya yung pong biyaya, yung pong hibala na sinasabi nating araw-araw ay darating at mangyayari. Yun po ay mangyayari rin kung tayo mismo ay magtutulungan, ay magbibigayan. Yung pagpaparami po ng pagkain, sabi nga po ng isang eksperto, naganap din po yun dahil nagkaroon ng pagbibigayan. Walang nag-agawan, walang nag-unahan. Alam mo ninyo, nakakatuwa hong ibalita sa inyo na sa kahit sa panahon na ito na marami tayong pangangailangan, mayroong mga kanya-kanya tayong pinaglalabanan, paghihirap, dahil maraming nawalan ng trabaho, may mga bagyo, trahedya. Pero iba talaga ang puso ng hindi lamang Pilipino, ng Kristiyano. Kung tayo po ay tunay na nagbubukas ng ating isipan, kalooban, hindi masisira ng anumang trahedya at pandemya ang kabutihan ng isang tao. Kaya nitong mga nagdaang araw nung Sabado, kami po ay nagpunta sa Dingalan, Aurora. Noong Lunes, kami po ay nagpunta sa Montalban, Rizal. At lahat po ng aming dala-dala ay ipinaabot lamang sa amin ng maraming tao sa abroad, dito sa Pilipinas. Kayo po mga kapatid namin sa iba't ibang bansa, kilala po ninyo inyong mga sarili. Salamat po sa mga ipinadala po ninyo sa aming parokya, sa akin, upang ipaabot sa mga kababayan natin ditong sinalanta ng bagyo.
Ang nakakatuwa lamang ho, pagdating namin doon sa mga area, katulong ho namin sila. At nakakatuwa ho kasi talagang tulong-tulong din. At ito ang pinakamaganda, hati-hati. Walang nag-aagawan. Nakapila. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa pagsisimula ng panahon ng Adbyento, sa pagsisimula ng bagong kalendaryo, at sa pagwawakas ng taon na ito ang baunin natin. Huwag nating hayaang mawala at masira ng pandemya at ng anumang trahedya ang kabutihan hindi lamang ng bawat isa, ang kabutihan ng mga nagkakaisa. Mga kapatid, tayo po ay manalangin saglit. Hayaan niyo pong samahan ko po kayo sa pagdarasal sa panahon ng Adbyento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, labis po kami nagpapasalamat sa isang bagong taon ng liturhiya ng simbahan. Salamat po sa pagsisimula sa taon na ito, sa pagpapaalala sa amin na araw-araw kami ay naghahanda hindi lamang sa mga problemang darating, kundi sa mga biyayang makakamit pa rin namin. Nawa Panginoon, anumang dumating na biyaya, anumang dumating at mangyaring maganda sa buhay namin, huwag kaming makalimot at maging madamot. Na ang tunay na himala at biyaya ay nasa puso ng mga taong nagkakaisa at nagbibigayan. Ikaw nawa Panginoon, ang tunay na maging pag-asa sa buhay ng bawat isa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.